Magandang umaga po sa ating lahat and sa lahat po na nanonood sa atin via online. Good evening po. Sige po, ma-invite everyone to please stand as we praise and worship the Lord in this place. Sige po, pwede bang isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon? Hallelujah! Come on, can we shout hallelujah? Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Yes, God! Thank you, Lord. Come on, let's praise and worship the Lord in this place. Come on, let's clap our hands. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you for the joy, Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. Come on, let's clap our hands. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, we are trading our sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, we will sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Come on, we sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Come on, we'll sing. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Jesus. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, we sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Hallelujah, we sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, we sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah. Pressed on, crushed, persecuted, not abandoned, tracked down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them
Jesus. Yes, Lord God. Thank you, Lord. Come on, pwede bang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yes, God. We could continue to praise you, Panginoon. Sa umagang ito, Lord. Hallelujah. You are holy, Panginoon. You are faithful, God. Yes, God. Come on. Holy One, Prince of Peace, great and mighty is your name. All I need is found in you. Come and touch my heart again. I will lift my hands to you. And I will lift my hands to you. Come on, hear us and Lord, I pray that your glory fill this place. Hear our worship touching heaven. Lord, I long to see your face. Hear us stand. Come on, let's get our hands to Jesus. Holy One, Prince of Peace, great and mighty is your name. All I need is found in you. Come and touch my heart again. I will lift my hands to you. And I will lift my hands. And I will lift my hands to you. Hear us sing, Lord, I pray that your glory fill this place. Hear our worship touching heaven. Lord, I long to see your face. Hear us sing, Lord, I pray that your glory fill this place. Hear our worship touching heaven. Lord, I long to see your face. Hear us sing, Lord, I pray that your glory fill this place. Hear our worship touching heaven. Lord, I long to see your face. Hear us stand. Hallelujah. That's Jesus. Come on, let's lift our hands up high. Yes, God. Yes, Lord God. Come on, let's lift our hands up high to Jesus. And I will lift my hands to you. And I will lift my hands to you. And I will lift my hands. And I will lift my hands to you. Hear us sing, Lord, I pray that your glory fill this place. Hear our worship touching heaven. Lord, I long to see your face. Hear us sing. Yes, God, that your glory fill this place. Hear our worship touching heaven. Lord, I long to see your face. Hear us sing. Let your glory, Lord. Yes, God. Hear our worship. Lord, I long to see your face.
Hallelujah, God. We are here still standing, Panginoon, because of your goodness. Come on, pwede bang isang malakas na palakpak pa para sa ating Panginoon? Yes, God. Here we are, Panginoon, standing in front of you, Panginoon, worshiping and praising your name, Panginoon. Thank you, God. You are Holy One. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Come on. As we continue to worship the Lord sa umagang ito, sige ba, can we lift our hands up high? I will lift my hands to you, Panginoon. Lord, because you are Holy One, God. You are merciful One, God. You are gracious, God. Hallelujah. You have been so good sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, kulang ang aming pagtaas ng kamay, kulang ang aming awitan, Panginoon, sa kabutihan, Lord God, na ginawa mo, Lord God, for your faithfulness, for your provision, Panginoon, for the healing, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Sige, Lord, we will lift our hands. We will lift our hands. Come on, kapatid, lift our hands to Jesus. Hallelujah. We'll lift our hands to you, God. Hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka. Hallelujah. Yes, Jesus. We'll lift our hands. We'll lift our hands to you, God. Hallelujah. Hallelujah. We sing worship. Let's sing worship. Hallelujah. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah.
Trial, every failure, you were loyal
You are my strength and shield, and I have confidence. Come on, let the people sing. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sige, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Hallelujah. Can we lift up our hands to our God? Hallelujah. Ganda ng ating inawit. We will never walk alone. And as we sing that to the Lord, pwede ba nating, as we lift up our hands, nandun yung sinseridad sa ating puso na Diyos, Ikaw ito, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, as we walk, Panginoon, na andun ka, leading us, Panginoon. Assurance namin, Panginoon, na Ikaw, Diyos, You will never leave us, Panginoon. Di kami kailanman na mag-iisa, Panginoon, sa dilim man o sa liwanag, Panginoon, Lord God, ng buhay namin, O Diyos. Andun ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Can we lift up our hands to our God? Hallelujah. Can we sing this one more time? Hallelujah. With all our hearts. Come on, church, we sing. I have never walked alone. I've never been. Come on, as your hands lifted up. You are mine. Yes, you are. You are my strength, shield, and I have confidence. You go before me. You're mine. Yes, you are. I know I never. One more time. We sing. I've never been abandoned. You are mine. Yes, God. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I'll never walk alone. I've never been. Come on, lift it up, lift him up. Yes, you are. And I have confidence. You go before. Hallelujah, Lord. Yes, you are. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never. One more time. Come on, we sing. I've never been. Thank you, Lord. Yes, you are Jesus. And I have confidence. You go before me. You're mine. I know I never walk alone. Hallelujah.
palakpakan po natin ang Panginoon once more. Hallelujah. Thank you, God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, pinagsama mo kami, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon. At Lord, makapakinig yung mga salita. Samahan mo kami, tulungan mo kami, Diyos, na Lord, ma-digest namin, Panginoon. At Lord, maisabuhay ang bawat tinig mo, Panginoon, Lord God, mula sa iyong salita. Bless this service, Panginoon, tong 9 a.m. service, Panginoon. Yes, Lord. Dalangin ko, Panginoon, walang maiwanan sa amin, Panginoon. Lahat kami, Diyos, lalabas na baon-baon ng presensya mo, ang salita mo at kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Uli, God, sa iyo po ang kapurihan sa lahat ng ito, God. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak. Bigay po natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Muli po isang magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba nating ngitian ang ating mga katabi? Kaliwa, kanan, batiin mo sa ng isang magandang umaga. Welcome po sa ating 9 a.m. service. At sa mga nanonood po, gabi po sa inyo, welcome din po sa ating online service. At hayaan po natin sa umagang ito, gawin nating testimonya yung ating inawit na sa ating lakarin sa Diyos, sa ating paglakad sa Kanya, andun yung pangako niya na kailanman, di niya tayo bibitawan, di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan. At gaya ng ating inawit, kailanman hindi tayo mag-iisa. Sige, palakpakan po natin muli si Lord. Salamat sa Panginoon. At karugtong ng ating inawit, yung ating pag-uusapan po sa umagang ito. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos this morning? Amen. Sige, palakpakan nga po natin si Lord. Medyo malamig yung panahon at yung weather, medyo parang bad weather, pero medyo pwede medyo usugin yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, makinig tayo ng salita ng Diyos. Ano po? So today, sige po, ginikising lang tayo ng Panginoon dahil ayaw ni Lord na mamiss natin yung kanyang salita. Gumising na tayo ng umaga. Hayaan po natin na fullness, buo nating marinig at panghawakan ang kanyang mga salita. At pag-uusapan po natin sa umagang ito, the title is, God Holds Your Hand. God Holds Your Hand. Katulad po ng ating inawit, ang Diyos na meron tayo, hindi lang niya tayo sinasamahan o tinitignan, kundi andun siyang lumalakad kasama natin. Hindi lang sa Diyos na nakatingin o nagmamasid sa ating buhay. If we allow Him to, ang sabi doon, siya ay gagalaw at siya ay mangunguna. Pangungunahan niya at pakikialaman niya. At ang Lord, kapag nakialam sa ating buhay, sa lahat ng pagkakataon, it will lead us doon sa mainam at maayos na kalagayan. Kaya katulad ng ating title sa umagang ito, let us allow the Lord to hold our hands. Because in God's hands, kapatid, andun yung assurance na andun tayong lalakad patungo sa plano niya. Andun yung assurance na lalakad tayo patungo dun sa purpose niya at dun sa destiny na kanyang inihanda sa bawat isa po sa atin. So today, let's talk about God, no? Ang Diyos, na sabi ko nga kanina, hindi lang siya nagmamasid, hindi lang siya nag-uutos, hindi lang siya nagtuturo, kundi siya mismo, no, hinahawakan niya ang ating kamay patungo dun sa path na nais niyang daanan natin. So sa umagang ito, let's read the word of the Lord in Isaiah chapter 41, verses 10 to 13. So read with me po, 4 na verses po yung ating babasahin sa umagang ito. Bless the word of the Lord. In verse 10, sabi po dito, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Ulitin ko po, ang sabi ng ating binasa sa verse 10, sabi ng Diyos, wag daw po tayong matakot. Wag tayong matakot dahil wala tayong pagsubok. No, alam ng Diyos yung kalagayan natin that all of us, dumadaan tayo sa kapagsubukan ng buhay in some way or another. Merong malaki, merong maliit, merong madami, merong kakaunti lang for now. But all of us, we are walking doon sa path na yon. At sometimes, andun yung takot na pwedeng gumambala sa atin. Pero ang sinasabi ng Diyos, huwag tayong matakot dahil andun siya sa ating kalagitnaan.
This is an assurance sa atin that as we lift our hands, as we live a life and profess that Jesus, you are my God, ano man itong mga takot na ito, ano man itong mga kakaharapin natin sa buhay natin, andun ang wika ng Diyos that He will be with us. Siya mismo ang nagsabi na sa mga bagay na ito, siya ay andyan. At huwag tayong matakot dahil ang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ay sabi doon, kasama natin sa lahat ng ito. Pwede bang palakpakan po natin si Lord? Ang takot, pag-usapan natin mamaya, kung ano ba ang pwedeng bring sa atin ng fear, kung yan ang makikita at yan ang ating pagbibigyan sa ating mga buhay. Magpagpatuloy ko po, sabi dito, do not be dismayed. Sa Tagalog, wag daw tayong madismaya. Pwedeng ang mga nangyayari sa paligid natin ay nakakadismaya. Pwedeng ang mga sitwasyon ng buhay natin, pwedeng sakyan to ng enemy, ni Satan, for us to be dismayed. Ilagay sa puso natin na wag na tayong magpatuloy. I-discourage tayo na wag na tayong manampalataya. At gamitin ang mga sitwasyon na yan para tayo ay pahinain sa ating pagtitiwala sa Diyos. Pero si Lord, nire-remind niya tayo na sa mga bagay na ito, huwag tayong matakot dahil andyan sa buhay natin at huwag tayong madismaya dahil siya, ang Diyos na kailanman, He will never fail. Pwede bang sabihin natin sa ating mga katabi, the Lord never fails. Ang Diyos na meron tayo, kailanman hindi siya nagfe-fail. Maybe the people around us, pwedeng ang mga taong inuluklok, they fail sa maraming pagkakataon. Nasa balita yan right now. And maybe for all of us, nadidismaya tayo sa nangyayari. But in our God, wag natin itulad ng Diyos. Dahil ang Diyos na meron tayo sa kanyang karakter, sa kanyang pangako, sa kanyang sinasabi, kailanman hindi siya napako. At huwag tayong madismaya sa mga nangyayari sa buhay natin dahil hindi nakahold dyan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kalakasan, ang kanyang himala, kapatid, pwede nating panghawakan because He is our God. That is the God that we know, that is the God that we worship, that is the God that we serve. Sige, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. At hindi lang natapos doon si Lord. Hindi lang niya tayo tinuturoan na maging matapang dahil andyan siya. Hindi lang tayo tinuturoan ng Lord na tayo ay huwag madismaya dahil siya ang Diyos. Sabi ko nga kanina, hindi lang siya yung Diyos na nagmamasid. Hindi lang siya yung Diyos na tumitingin sa ating mga buhay. Sabi dito, siya ang Diyos na nagsusupply. As I read the verse, sabi doon, I will strengthen you and help you. Pwede nating panampalatayaan ng Diyos na ito, ang Panginoon sa ating buhay, not only because He says that siya ang Diyos, dahil siya ang Diyos na sabi sa ating binasa, nagsusupply at tutulong sa atin sa lahat ng ito. Ang ganda na marinig natin to dahil in the end, the enemy many times binubulong niya sa atin through the situations that we have na hindi na natin kaya. Na wala na tayong pag-asa at wala nang tutulong sa atin sa mga bagay na to. And maybe, to some of us, we look on our own strength. Na ito'y nagiging batayan natin na sasabihin natin wala nang pag-asa talaga. But the Lord is saying to us sa umagang ito, hindi sa kalakasan mo. Pwedeng meron kang kalakasan pero kakarampot lang yan. Doon sa kalakasan na pwede kong isupply. Doon sa kalakasan na pwede kong ibigay. Doon sa kalakasan na pwede kong ihandog at ilagay sa ating buhay. At hindi lang kalakasan yan. Ang sabi ng Diyos, tutulungan niya tayo sa lahat ng ito. Sige, pwede mong palakpakan natin si Lord. Ang dami na nating narinig sa Panginoon, ang dami ng alituntunin, ang dami ng pagtatama na narinig na natin mula sa pulpitong ito. And the Lord is saying to us na anak, huwag kang mag-alala. Pwedeng mahirap, pwedeng talagang yung environment, pwedeng ang mga nasa paligid, mga sirkumstansya, ang pwedeng tumigil sa'yo sa mga bagay na yan. But as you look to me, as we look to God, ang sabi sa ating binasa, hindi lang tayo titignan ng Diyos, tutulungan niya tayo para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Ang sabi dito, I will uphold you with my righteous right hand. Ito si Lord gumagawa. Hindi lang siya ang Diyos na nagsasalita at na nangangako. Sabi dito, ginagawa niya ang kanyang mga pangako. Ang sabi dito, I will uphold you. No, ililift kita.
Ano po, kung nasa putikan ka, hayaan mong kunin kita magmula dyan. Nasa sitwasyon ka ng iyong buhay, hayaan mong yung mga kamay ko, i-allow mo na yan ang gamitin ko upang malift ka dyan. Ma-rescue ka dyan. Mabigyan ka ng saklolo sa mga sitwasyon na yan sa iyong buhay. You see, this God, hindi siya selfish. Hindi siya yung Diyos na parang paglingkuran mo ako. Yes, we ought to give glory. We ought to serve the Lord. But our God, as He characterized Himself, siya ang Diyos na tumutulong. Siya ang Diyos na nagsasaklolo. Siya ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At siya ang Diyos na nagliligtas sa atin. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. So ano pong dahilan para hindi natin ipagkatiwala ang ating mga buhay, ang ating kalagayan, ang ating mga sarili, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating mga negosyo, ang ating simbahan, ang ating buhay sa Panginoon. Verse 11, let me continue. Sabi dito, all who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Ang ganda na narinig natin to. Oftentimes, the enemy, again, si Satan, as the Lord is saying His promises to us, ang kaaway naman, kung hindi natin to babantayan, bubulungan tayo ng mga bagay na ikakabagsak natin, ikakatisod natin, ikakapanghina natin. And many times, as the Lord encourages us to fight on and keep the faith sa atin, the enemy on the other hand, yun yung kanya namang bulong na, again, pwedeng hindi natin kaya, o parang yung bulong na, puro na lang pagsubok, puro na lang sitwasyon, puro na lang mga sirkumstansya ang binibigay sa atin ng Diyos. But that is not true. Why? Because in verse 11, the Lord said, all who rage against you. Naalala ko may mga preaching na tayong narinig na sa pagtiwala natin sa Panginoon, sa pagbibigay natin ng susi sa Diyos sa ating mga buhay, marami na tayong mga laban, kapatid, na hindi na natin nakita, na hindi na natin hinarap. Dahil ang Diyos na ito, sabi niya, hindi lang siya magsusupply ng strength sa atin, hindi lang siya magbibigay ng kalakasan, siya mismo ang tutulong at lalaban para sa atin. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ulitin ko, para po mas maintindihan natin, maraming nagre-rage against sa atin. Weapons that were being formed against us. Pero sabi ng Panginoon, it shall not prosper. Marami na tayong mga laban na hindi na natin nakita because the Lord has won it over. Hindi na natin to naranasan, hindi na natin to naramdaman. At sabi dito, they will be surely ashamed. As we know, the enemy, they come in legions. Pero ang lahat ng legions na yon, sabi dito, napahiya. And will surely be ashamed and disgraced doon sa kapangyarihan na meron ang Diyos na ito. Sige, palakpakan po natin si Lord. Verse 12, though you search for your enemies, sabi ko nga kanina, ito na yun sometimes parang yung tapang na nilagay sa atin ng Diyos ay yun yung naglalagay sa atin na, sige Satan, ano ba yung mga hinihanda mo? Ang Diyos ko, ang kasama ko sa lahat ng ito. Pero sabi dito, though you search for your enemies, you will not find them. Again, ang Diyos na meron tayo, hindi lang niya tayo susuplayan, siya mismo ang lumalaban para sa atin. Those who wage war against you will be as nothing at all. Wala itong maikukumpara o wala itong laban sa Diyos na meron tayo. Magsama-sama na lahat, sabi doon, legions man sila, but they are nothing against our God. Verse 13, for I am the Lord your God. Inulit ng Diyos. Sinabi niya sa verse 10, for I am with you, for I am your God. Inulit niya ulit sa verse 13. It is stating that God is the source of our strength. God is the source of our victory. Siya lang ang magiging rason at siya ang tunay na rason upang maranasan natin ng tagumpay, upang maranasan natin ng kalakasan, tunay na kaligayahan, at tunay na kalayaan. Tunay na kalayaan sa kasalanan, tunay na kalayaan sa kalokohan pwede nating tignan o sa mga bagay na inihanda ng enemy para sana sa atin pero hindi na ito nagtagumpay ng dahil sa
Ano bang pwede kong masabi dahil dun sa victory na meron tayo sa ating Panginoon? Sige, palakpakan natin si Lord dyan. Ang gandang marinig ito, mga kapatid, sa atin. Because times today, no, pwedeng i-discourage tayo sa maraming mga pagkakataon. Pero the Lord is reminding us that He is our God. And in the end, if He is our God, victory is ours. Ang sabi doon, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Pwede ba nating tulungan yung ating mga katabi? Pwede ba natin sabihin sa kanila, do not fear? Sabihin mo sa kanya, the Lord is your help. The Lord is our help. Sa umagang ito, meron akong katanungan as we start itong ating pag-uusap-usap. Have you ever felt that you were walking through something alone? Meron bang mga instances, mga pagkakataon sa buhay natin wherein ramdam natin o feeling natin naglalakad tayong mag-isa? Ano po? Maybe sa maraming mga preachings na narinig natin, tinuturuan tayo ng Diyos to stand to what is right. Pwedeng sa trabaho, ito na yung kalakaran, pero you decide, I will stand for what is right. Sa pamilya, pwedeng ito ng kalakaran, pero you said to yourself, God, help me, Lord. I will stand to what is right sa harapan mo, O Diyos. But as you walk sa mga bagay na ito, you felt na parang, Diyos, parang mag-isa na lang ako, Panginoon. Parang, it's me against the world. O it's me against my coworkers. It's me against my friends. Oh, yun na nga sa maraming mga bagay na parang tingin natin, nag-iisa tayo sa lakarin na ito. And then again, as I said earlier, pwede din itong maging way ng enemy para bulungan tayo na, oo nga, nasan ba yung Diyos mo? Nagsasabi na sasamahan ka sa lahat ng yan. Eh parang ngayon, nag-iisa ka. Ano po? And that is valid. Why? Because itong mga Israelites, as we read itong verse na ito rin yung context nitong chapter 41. They felt as if they were alone sa mga sitwasyon that they had sa kanilang buhay. That time, sobra yung kanilang mga sitwasyon na they were exiled, no? Yung kanilang sariling lugar, inalis sila doon ng mga Babylonians, sinakop sila ng mga Babylon people, kinuha yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga pinaghirapan, yung kalayaan na kanilang natamasa, ay parang natanikala muli sila ng bansang ito o ng mga tao in Babylon. So, that's their feeling at that time. That's their heart, yung kanilang cry out na parang na-abandoned na ba kami? Na nag-iisa na lang ba kami sa mga bagay na ito? And maybe this is our story today. That as you walk to what is true, to what is right, pero parang nakikita mo sa paligid mo, parang tingin mo abandoned ka. Parang tingin natin, parang nag-iisa tayo, parang iniwanan tayo sa ere. No? And today, just like the people in Israel that time, the Lord has spoken to them. The Lord has reminded them na hindi kayo nag-iisa. Do not fear. Maybe itong nangyayari sa inyo right now, but this is part of a bigger story sa buhay ninyo. Do not fear, for I am with you. The Lord told the people there, and I believe this is the heart of the Lord sa atin sa umagang ito. Ikaw ba ito na pwedeng tingin mo lumalakad ka sa mga bagay na ito? Parang pareho kami ng story of Pastor. And the Lord is telling to us this morning, do not fear. Pwede ba pakisabi ulit sa katabi po ninyo, do not fear. Do not fear, for the Lord God is with you. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Ganda na po, ang ganda ng binasa natin dahil si Lord, hindi lang siya nagsalita, nandun yung gesture ng Diyos that I will hold your hand. I will hold your hand. Sometimes, kailangan natin ng assurance eh. Minsan tayo, mga tao, parang hindi tayo nakukuha lamang sa salita. Ano po? But the Lord, nakita natin dito sa kanyang silabi. Hindi lang siya nagsasalita na parang magmamasid ako, eto ang kaya kong ibigay, eto ang kaya kong isupply. Ano sabi doon? He will hold our hand. He will uphold us. Ahawakan tayo ng Diyos sa kanyang kamay. Ililid tayo ng Diyos.
Pwedeng nasa dilim tayo ng ating buhay o pwedeng kakapa-kapa tayo dahil we are uncertain of our today and of our tomorrow. Pero the Lord is reminding and promising us that as He holds our hands, sabi doon, He will lead us doon sa green pastures na Kanyang inihanda sa bawat isa po sa atin. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. So the Lord is encouraging us na magpatuloy. Na wag tayong tumigil, umulan man, bumagyo, no, mainit man o malamig ang panahon, masaya man o nandun tayo na dumadaan sa mga pwedeng kwento ng buhay, but our God is certain sa Kanyang sinasabi, He will hold us. Hahawakan tayo ng Diyos, no, sa lahat ng panahon as we put Him, as we entrust Him, no, ng ating mga buhay o in-entrust natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, katulad ng mga Israelita, nandiyan yung picture, no? Next slide, nandiyan ba yun? Na they felt parang abandoned, but the Lord comforted them. The Lord encouraged them that He has not abandoned them. Do not fear, He told them. Do not fear, dahil akong Diyos na naririnig nyo, hindi ako nawala. Hindi ko kayo iniwan. Hindi kayo nawaglit sa aking isipan at puso. I will hold your hand. I am here and I will hold your hand. Ang ganda na marinig nito dahil ang Diyos na meron tayo, kapatid, hindi siya selective. Hindi siya yung parang mahal ka niya ngayon, bukas hindi. Aalagaan ka niya ngayon, bukas hindi. Meron siyang pakialam sa iyo ngayon, bukas hindi. That is not the character for God. Ang Diyos na meron tayo sa pagtulog natin, sa paggising natin, nandun tayo sa wilderness, andun tayo sa trouble, andun tayo sa green pasture, He will always be there. Sige, palakpakan natin si Lord. So I have 3 points to share with you sa umagang ito, and I hope, I pray, it gives us encouragement. Dahil sa maraming mga linggo, sabi ko nga kanina, tinuturuan tayo ng Diyos no? In many ways, pwedeng tinatama ng Diyos yung ating kaisipan, no? Nilalagay ng Diyos sa tama yung ating puso, and all of us naman, I believe naman na blessed tayo at marami sa atin sinisimulang lakarin yun. And the enemy, as I told earlier, he wants us to go back. Diba? Yun na parang gusto niya tayong bumalik doon sa dating tayo. Pero hayaan po natin, sunugin na natin, katulad ng preaching ni Pastor, sunugin na natin yung mga bagay na yan in our past. Sunugin na natin yung mga bridge na yan para maging dahilan pa yan para bumalik tayo sa dating tayo. Nasabi ng salita ng Diyos, as we entrust our lives in the Lord, tayo ay bago na. The old has gone and the new has come. Sige, palakpakan natin si Lord. Number 1, God's presence, as been told dun sa ating binasa, God's presence replaces our fear. God's presence replaces our fear. Sabi sa verse 10, multimedia, help me, sa verse 10. Sabi dito, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. His presence, mga kapatid, hindi lang niya kino-cover yung ating takot. Malimit na pagkakataon, kapag nandito tayo sa simbahan, we are being filled. Napupuspos tayo, nabibless tayo sa presensya ng Diyos. Pero let us be wise na maisip natin na ang presensya ng Diyos ay hindi lang nagko-cover ng takot, kundi pinapalitan dapat nito yung takot sa puso natin. Minsan, kapag yun ang naging kalakaran natin, nagko-cover lang ng takot, paglabas natin sa lugar ito at haharapin na po ulit natin yung mga takot na yan, and oftentimes yan na naman ang namumutawi. Because many times, ang ginawa lang natin, kinover lang natin ang presensya ng Diyos, yung takot na yan. Parang naging entertainment lang sa atin ang presensya ng Diyos. Nagbigay lang sa atin ng kagalakan. Nagbigay lang sa atin ng kaligayahan for a while. Nagbigay lang sa atin ng saya. Na kapag lumabas tayo sa lugaring ito, pwede natin muling hubarin at pwede natin muling ipakita yung takot na namumutawi sa ating buhay. This is not the intention of God's presence, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag daw tayong matakot dahil ang Diyos ay kasakasama natin. So ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi siya panakipbutas.
Hindi siya parang pangtalob lang doon sa takot sa puso natin. Ang sabi ng Panginoon, tanggalin natin yung takot na yan because ang presensya niya ay andoon na mumutawi at dapat mamutawi sa ating buhay. It means that when we put God's presence in our lives, fear should not be no more sa atin. Wala na dapat puwang, wala na dapat espasyo ang takot sa buhay ng mga tao na andoon, no, pinapamuhay ang presensya ng Panginoon. Bakit? Bakit, pastor? Ano po? I'm talking about fear, ha? Fear of the world, fear of the enemy, no? Iba naman yung fear ng Diyos, no? Yung takot sa Diyos, dapat meron tayo nito. But I'm talking about Him, yung fear sa future, fear natin sa present natin, no? Fear sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating paligid. Ano ba ang meron? Bakit ba nakakalason itong fear na ito sa present at future natin? Why? Fear blinds us to God's promises. Ito ang nire-remind sa atin ng Diyos for us not to harbor fear. For us not to wear tong fear na ito in our lives. Because if we have this fear in our lives, ano po, ang sabi dito, binubulag nito tayo dun sa mga promise ng Diyos. Ang dami na nating narinig na promise ng Diyos magmula sa pulpit na ito. Or in our devotion. Or as we walk, no, dun yung ating devotion sa Panginoon, ang dami na nating narinig sa Panginoon. Pero many times, no, tayo ay natatalisod pa rin. Natatalisod, why? Because hindi natin hinubad yung takot. Hindi natin hinubad, tinanggal yung takot. Nandun pa rin, may hint pa rin of fear in our lives. Binibigyan pa rin natin siya ng importansya. Hindi natin namamalayan, binibigyan pa rin natin siya ng boses sa ating buhay. That's why, marami na sana tayong natatamasa ng mga testimonya, pero hindi pa rin natin nakikita hanggang sa ngayon dahil andun pa rin ang takot. Mga kapatid, katulad ng mga Israelita, naalala natin when they were when they were set free ng Diyos. No, from the hands of the Egyptian people. Sobrang ginawa sa kanila ng Diyos. After years, hundreds of years, they were slaves. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, finulfill ng Diyos yung kanyang pangako that yung kanyang mga anak, kanyang palalayain sa kamay ng mga oppressors na ito o mga Egyptians at that time. Pero the people, as they walk sa wilderness, hindi nila inalala yung pangako sa kanila ng Diyos of a land that is promised for them. Kapatid, nandun sila sa kalagayan na sinasabi nila kay Moses, Moses, ibalik mo na lang kami dun sa dati naming kalagayan. Ano po, ambon, ulan, yung dumating sa kanilang kalagitnaan, hindi nila nakita yung napakalaking bagay na ginawa ng Diyos. Because of that ambon, I'm talking about fear. Because of that ulan, yung worry sa buhay nila at pwede rin sa buhay natin sa umagang ito, magdidesisyon tayong bumalik dun sa ating nakaraan. Yun yung kanilang suggestion that time kay Moses. No? And for us, baka nandito rin tayo sa ganitong kalagayan if we still harbor that fear sa ating mga buhay. Naalala ko yung preaching ni Pastor last Sunday. He talk about yung buhay ni Elisha at yung kanyang gesture na ginawa for him not to go back doon sa lumang buhay niya at hindi niya bawiin, basagin yung kinumit niya sa Diyos na commitment. Ang sabi doon, sinunog niya yung kanyang araro at niluto niya yung kanyang mga baka. You see? Nakita natin yung wisdom na meron doon na si Elisha, hindi na siya gumawa ng paraan, hindi na siya naglagay ng mga parang patibong dyan na pwede niya pang tignan at pwede niya pang balikan kapag ando na siya dumadaan sa pwedeng mga ulan at ambon ng buhay. And fear, if we don't remove it sa buhay natin, it can cause us to go back to where we are before. At hindi natin makita
Yung sinasabi dito na in the end, yung pagpapala, yung tagumpay, hindi natin makita yung answered prayer, hindi natin makita yung testimonya na inihanda sana sa atin ng Diyos. For the Lord our God, ang Kanya namang pangako sa lahat ng yan, He is with us. Sige, pwede palakpakan natin si Lord. So today, the Lord is reminding us to put on the presence of the Lord. Not just to put on, but to kung pwedeng stamp, itatak na natin sa ating puso't isipan. Nang sa gayon, hindi na yan mabura. Hindi na yan parang tanggal kabit in our lives, that presence of our God. An illustration, nakalagay dyan, next slide, para lang isang bata na naglalakad sa dilim. Sino po dito hanggang ngayon takot ka pa rin sa dilim? Meron pa ba? Pero once in our lives, naalala natin, tayo ay natakot sa dilim. Na oftentimes, ako personally, ngayon, may CR na sa taas ng bahay na nila. O bahay ko before, bahay nila pastor. Pero nung bata ako, sa baba yung CR namin. So talagang pag naihi ako, talagang mahaba-habang lakarin yung ilalakad ko patungo sa CR, And pwedeng ganun yung kalagayan na parang Lord, ang haba-haba nito. Pwede sana kung nandun lang yung CR, andun lang yung pintuan. Pero Lord, mahaba-habang lakbayin to. Just like a child walking through a dark hallway, maybe nandun yung takot kapag andun siya nag-iisa. Pero kung nandun yung magulang, for example, nandun ang tatay, nandun ang nanay, nandun ang guardian na hahawakan yung kamay mo through that dark hallway or dark place, papunta doon sa CR o papunta doon sa pintuan kung saan nandun ang liwanag, sabi doon, hindi mo na nakikita yung dilim. Bagkus ang nakikita mo, ang tinitignan mo at nararamdaman mo, yung humahawak sa kamay mo patungo sa lugar na yun. Patungo sa liwanag na yon. Sige, palakpakan mo si Lord. Anong ibig sabihin mo dyan, Pastor? Just like our God. As He holds our hands, nandun yung assurance. Dilim ba yan? Ulan, ambon, bagyo ng buhay. As we walk on that, nandun ang presensya ng Diyos. Kapatid, sabi dito, presence changes everything. Andun ang dilim, andun ang mga kapagsubukan, andun ang, hindi ko alam, oppressors, left and right. But if you give God the keys to your life, and if you allow the Lord to hold your hand sa lahat ng ito, His presence changes everything. Hindi mo natitignan yung mga bagay na nasa paligid mo, pero nakatuon ka doon sa humahawak sa'yo. Sa Diyos na humahawak sa'yo, patungo doon sa liwanag, patungo doon sa pintuan na inihanda niya para sa'yo. Sige, palakpakan natin si Lord. Galing po. So, today, the Lord is putting strength in our hearts to walk on that path as we know that the Lord is holding our hearts, our hands, and our lives. Ano ba yung mga takot na yan in our lives today? Maybe sickness. Let's continue to pray. Meron tayong mga kapatiran right now that they are sick. Hindi lang sila. Their families also. Members of their household nandoon sa kalagayan that they are sick. And I'm saying this to you, that's para tayo bilang simbahan, nandun yung ating pakialam at concern sa ating mga kapatiran na hindi lang natin sila pinapanalangin dito, kundi in our personal and individual prayer sa Panginoon na isasama din natin ang mga kapatiran natin, ang ating simbahan, and many more. Hindi lang yung mga sitwasyon na meron tayo sa buhay natin. Meron tayong mga kapatiran dito right now na doon sila, na confined sa ospital, na dengue and all. So let's continue to pray for them. And as church, yung mga pastors po natin, mga leaders natin, nandun din yung kanilang support to these people dahil alam namin yung sitwasyon that the enemy will use these things to weaken their hearts, to put fear sa kanilang mga puso. But salamat sa Diyos, dahil ang Panginoon talaga, kailanman, pwede siyang gumamit ng tao, pwede siyang gumamit ng mga sitwasyon for us to be reminded that nandun lagi ang kanyang presensya. Nandun lagi ang kanyang mga kamay. Nandang hawakan tayo through
and through sa mga bagay na ito, sa mga sitwasyon na ito in our lives. Huwag ka mag-alala, kapatid. If you are in that situation today, God's presence is in you. Andun ang presensya ng Diyos sa'yo. Huwag ka mag-alala. In the end, mapagtatagumpayan mo rin. Makikita mong tagumpay mo sa mga bagay na yan as you entrust your life sa Panginoon sa lahat ng ito. Sige, palakpakan mo si Lord. Maybe you are financially struggling. No, financially, you are struggling today. Bills, tuition, debts, o kung meron kayong mga anak, yung kanilang pangangailangan, it can make us anxious sa mga bagay na ito. But instead of drowning in that thoughts, drowning in that fears, let's remember that our God, He is with us. Our God, He is more than yung ekonomiya ng Diyos sa mga bagay na ito. More than ang kakayanan ng Diyos sa mga sitwasyon na ito. More than ang meron ng Diyos sa kung naman ng mga sitwasyon na ito. At kayang-kaya itong solusyonan ng Diyos. So sa buhay natin today, pwedeng andun yung takot natin sa mga ito. Pero hayaan po natin na hindi tayong malunod sa takot. Iwaksi natin ang mga bagay nito and let's put on God's presence. Let's pray and ask for God's presence sa mga bagay na ito in our lives. And pwede natin maging declaration sa pagising natin sa bawat umaga or gabi, in that matter, kasi meron tayong mga panggabing kanilang start ng araw o ng kanilang buhay. When you rise up, pwede natin sabihin na, the Lord is with me. No, pwede ba natin sabihin na sabay-sabayan, the Lord is with me. Again, against the enemy, dapat lagyan natin ng bala yung ating buhay against the enemy because the enemy hindi siya titigil na panghinain tayo. Hindi siya titigil na mapunta tayo doon sa worst situation ng buhay natin. Pero God won't allow it. Kaya si Lord, time after time, is reminding us, anak, I am with you. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, tinatawag ko po si Jillian. God's strength sustains our weakness. Not only ang presensya ng Diyos, sabi doon, andun ang kanyang kalakasan. At Diyos, sabi doon, hindi lang siya nakikiramdam, hindi lang siya tumitingin. Sabi doon, nagsusupply siya ng kanyang kalakasan, lalong-lalo na, sustenance in our weaknesses. Ang sabi doon, verse 10, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang sabi ng Diyos, bibigyan kita ng kalakasan at hindi lang kalakasan, sabi doon, tutulungan kita sa lahat ng ito. Hahawakan kita sa aking right hand. Sabi doon, hahawakan ko ang buhay mo. I will hold your hand sa mga bagay na ito. Let's go back to the Israelites at this moment. They felt weak. They felt weak. They felt powerless sa mga bagay na ito, sa mga sitwasyon that they had. And maybe to us, right now, we are feeling weak. We are feeling powerless. Na-overwhelm tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin. But salamat sa Diyos. Dahil ang strength na meron ng Diyos, hindi nakadepende sa strength na meron tayo. Maybe to some of us, tinitignan natin, konti na lang ang strength ko, Lord. Konti na lang ang kalakasan ko, Diyos. Pero si Lord na meron tayo, kapatid, hindi niya tinitignan yung kakarampot nating kalakasan. Bagkus, ang tinitignan niya yung kapangyarihan na meron siya. Yung kalakasan na kanyang isupply sa ating mga buhay. And just like the people of Israel, they felt weak, they felt powerless, but the Lord encourages them, Israel people, I will strengthen you. And today, the Lord encourages us. Ikaw ba ito na nakakaramdam ng ganitong kahinaan today? Sabi ng Diyos, I will strengthen you. Sige, palakpakan natin si Lord. As we said, ang daming ginamit ng Diyos in the Bible to make a point of what He is, kung sino siya, at kung bakit natin siya dapat pagkatiwalaan.
the life of Gideon is one example. Si Gideon, hindi siya katulad ni David. Si David, ina-acknowledge niya yung tapang niya sa Diyos. Pero yung as he fought Goliath, kita natin yung kwento niya, doon na kaagad yung tapang niya. Not this guy, Gideon. Gideon, kung titignan natin, punong-puno ng takot. Kung babasahin ninyo ang karakter, ang history, ang story ni Gideon, duwag. Hindi ko alam kung siya nang ba ang pinakaduwag, but pinortray siya ng Bible as this person na walang buto. Duwag sa maraming mga bagay. Pero hindi ito naging limitasyon upang gamitin siya ng Diyos sa malalaking mga bagay. Naging honest siya sa Diyos, Lord, eto lang ako. Lord, duwag ako, Lord. Alam mo ako, kilala mo ako, Diyos. Pero the angel of the Lord told him, mighty warrior. Hindi tinignan ng Lord yung kanyang kalakasan, bagkus tinignan ng Diyos yung kalakasan na pwede niyang isupply kay Gideon. And today for us, pwede tayong nagsasama sa Diyos, Lord, ganito lang ang kalakasan na meron ako, Diyos. Ang laki-laki na itong mga bagay na, Lord, in my life today. Pero the Lord is saying to us today, huwag ka mag-alala, anak, hindi ako nakabase sa kalakasan mo. Kaya kong supplyan yan ng kalakasan na gagaling sa akin. Sige, palakpakan natin si Lord. So in Gideon's life, nakita natin. Next slide, kapatid. Nandiyan si Gideon. Ang tindi nung kanyang nilupig, the Amalekites or the Midianites, yung kanyang nilupig at that time. Not because he is courageous, not because he is strong, but the God that he has is courageous. The God that he has is strong. The God that he had is mighty and powerful. And this is the same God we have today. This is the same God we worship today. So kung nagawa niya yan sa buhay ni Gideon, walang dahilan. Hindi nagbago ang kapangyarihan ng Diyos sa 2025. It's still the same yesterday, today, and tomorrow. Sige, palakpakan natin si Lord. Another illustration. Nung tayo'y bata pa, no, or kung ako personally, hindi ko na maalala. Nung time na ako'y naglakad. Pero alam kong naglakad ako noon. Why? Because alam ko, hindi ako makakalakad ngayon kung hindi ko yan napagtagumpayan nung ako ay, hindi ko alam, 9 months. Hindi ko alam kay Pastor kung kailan, 2 years, hindi ko alam kung kailan ako lumakad. Basta, alam ko, napagtagumpayan ko yan. Na ako'y nakalakad. And just like a toddler, next slide, no, we learn to walk. And as we learn to walk, kasama talaga sa patungo dyan, magsastumble tayo. Kasama talaga sa path para tayo matuto maglakad, we will fall. Meron talaga, kapatid. Hindi ko na maalala, pero I'm sure nag-stumble ako. I'm sure na nag-fall ako. No? Hindi naman naging madali. But, siguro, yun na nga, I know that my parents, yung bata, yung parents niya, they lift him up. Yung strong hand, yung kamay na kanyang mga magulang, katulad sa picture na yan, ang naging gabay ng bata para sa ay patuloy na lumakad. Mag-collapse man, binubunot muli siya ng kanyang magulang. In the end, napagtagumpayan niya yung sitwasyon. Nakalakad siya. At yun na nga, nag-cause yun ng victory in him or her. O sa atin, tayo ngayon nakakalakad. Anong ibig sabihin mo dyan, Pastor? We have a God that holds our hand. He will give us the strength. As we walk sa mga bagay na yan, andun talaga. Andun ang sitwasyon, andun ka sometimes iiyak, andun ka sometimes na talagang dadaanan mo yung dadaanan mo. Sometimes you will stumble. Sometimes, yun na nga, mararamdaman mo talaga yung literal, you will fall. But then again, we have a God who holds our hand. And huwag ka mag-alala, ang Diyos na ito, hindi ka niya pababayaan na mag-collapse ka completely. Pwedeng natapilo ka ng konti, pero si Lord, aakayin ka niyang muli. Patungo doon sa plano niya sa iyo. He shall give you the strength. He shall give you the strength for you to walk. Not only to walk, to run yung mga bagay
na plano sa iyo ng Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, mga kapatid. Ano ba yung strength na yan na parang tingin natin, Lord, sustain mo ko. Maybe you are exhausted today. Maybe you are exhausted. Maybe you are burned out sa umagang ito. Maraming mga tao right now, kayo po na nandirito, may mga pamilya po kayo, may mga trabaho kayo. At the same time, you're serving the Lord. Marami dito, may mga pamilya, pero at the same time, nagne-negosyo. Meron dito, may mga pamilya, pero at the same time, breadwinner pa rin dun sa kanyang mga magulang. No? May mga ganun po tayong kalagayan na parang tingin natin, nakakapagod. Pero wag tayong mag-alala, ano man yan, ang mga bagay na in our lives today, the Lord's strength will never run dry. Ulitin ko, hindi lang ekonomiya ng Diyos ang hindi nauubos at hindi nawawalan. The strength that comes from the Lord never runs dry. Hindi nawawala, hindi nauubos, hindi napapatid ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. So you better run, you better walk sa mga bagay na yan because God's strength will sustain you. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. In temptation, hindi ko alam, ano po, baka ang struggling mo ngayon, sin or temptation. Huwag kang mag-alala. God is your strength. God is your strength. Narinig mo nung mga nakaraan, lumakad tayo ng tama sa Diyos. And maybe ikaw tong tao na ito na, Lord, sinisimulan ko na, Lord. Pero Lord, parang ang hirap. Ang daming nagbubuyo sa akin. Bumalik. Ang daming mga bulong-bulong sa akin para balikan ko to, Panginoon. Pero huwag kang mag-alala, kapatid. Call on His strength. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, call on His strength. Call on His strength. Tawagan mo ang Panginoon, Lord. Humingi ako ng kalakasan sa iyo, O Diyos. Nakikita mo ko, Lord God, nilalakaran ko ito, Panginoon. Pero Lord, on my own strength, meron lang akong hangganan, O Diyos. Tulungan mo ko, Panginoon, na Lord, masustain itong kalakasan ko, Diyos, until the very end. Meron dito mga magulang, hindi ko alam, ano po. Kanina nung 7, dami mga magulang, may mga hawak na baby, ano po. So maybe, pwedeng yung bigat na weight ng pagiging magulang, pag-aalaga ng anak, pagtatrabaho, iba pa sa inyo, nagmi-ministeryo, nagsuserve sa Diyos. But today, the Lord is saying to you, you are not alone in that burden. You are not alone in carrying your kids, your family. No? Hindi ka nag-iisa dyan. God is with you. God holds your hand. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi ko kanina, yung prayer na parang pag-ising natin sa umaga, we can say, Lord, your presence is with me. Also, we can say, as we wake up, no, after our sleep, pwede nating sabihin, i-declare, to start our day sa Diyos, Lord, give me strength. Give me strength for today, God. Pwede ba natin sabihin ng sabay-sabayan, Lord, give me strength. Give me strength for today, God. Tulungan mo ako, Diyos. Bigyan mo ko ng kalakasan, Panginoon, sa araw na ito, Diyos. Number 3, last point po. God's hand gives us boldness. Not only na ang Diyos ay nandun yung kanyang presensya, which is important. Not only the Lord, nandun yung kanyang strength, which is important, andun ang kanyang kamay that gives us boldness. Naintindihan natin, kasama natin ang presensya ng Diyos. Naintindihan natin na ang strength ng Diyos ay kanyang sinusupply sa atin. Therefore, this point number 3, it will give us boldness to go and continue. Boldness, mga kapatid. Tapang binigay sa atin ng Diyos. Verse 13, for I am the Lord your God. Hindi tapang dahil matapang ka talaga. Hindi tapang dahil magaling ka. Hindi tapang dahil mayabang ka talaga. Walang may hangganan ng lahat ng yan. Ano po? But etong sinasabi dito sa verse na ito, yung boldness, because verse 13 told us, for the Lord is your God. Yung tapang na meron ng church, yung tapang dapat na meron ng pamilya natin, yung tapang na meron ng bawat individual, sabi doon, nakaangkla, for the Lord is your
God. Sabi dito, for the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Diyos na ito, hindi lang siya tumitingin. As I told you earlier, hinahawakan niya yung kamay natin sa mundong ito. Salamat sa banal niyang presensya, the Holy Spirit, siya ang nagkokos na mangyari mga bagay na ito. Na sa mundong ito, hindi tayo nag-iisa. Nandun ang kanyang kamay, nandun ang kanyang tinig, na hawak-hawak tayo at naririnig natin siya sa paglakad natin sa buhay na ito. Salamat sa Panginoon. Boldness comes not from self-confidence, but from God confidence. Ulitin ko, ang boldness, hindi yan galing sa yabang, sa galing, o sa kaalaman natin sa mga bagay-bagay. It comes, and it should come, yung boldness na yan, doon sa confidence natin sa Panginoon. Confidence natin sa Panginoon. Naalala ko si Saul, King Saul, when the Lord appointed King Saul na maging hari sa mga tao in Israel, ang ganda naman naging simula ni Saul. But because of that, hindi ko alam, pride, proud heart, na tingin ni Saul, kaya ko na to. Yung self-confidence, yun na yung nag-boost dun sa kanyang boldness, it caused him to be destroyed. It caused his downfall. Kaya tama talaga na dapat ilagay natin sa lugar at sa tamang lugar yung boldness na yan. At let this be a reminder, i-assess natin yung ating buhay na Lord, ito bang boldness nito, galing na lang ba ito sa sarili kong kaalaman o sa kayabangan ko, Panginoon? It should not come from it. Our boldness, the Lord is teaching us, should come from Him. As He give us this confidence. Confidence na kailanman, sabi doon sa ating binasa, hindi mapapatid, hindi mawawala. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. Si Peter, he walks on water, di ba? Alam natin yan. Hindi lang siya naglakad sa tubig, kundi in the midst of waves. Alon, may bagyo sa kalagitnaan nung kanyang nilalakaran. Pero he walked on it. Pero nakita din natin doon, when he began to look doon sa waves, rather than looking to God, rather than listening to the voice of the Lord, he listened to the voice of the waves sa kanyang paligid. Ano nangyari sa kanya? Nalunod. Dumaos-dos siya. No? Hindi niya na nalakaran yung tubig that time. Pero si Lord, nakita natin doon, He immediately reached out His hand. You know, just like the title goes. God holds our hand. And pwede, pinaintindi niya kay Peter na, Peter, tignan mo, as you listen to the waves of life, ano yung kanina fear, at sa marami pang mga bulong-bulong sa paligid mo, that is what will cause you to fall. Yan ang magkukos sa'yo na ma-drown ka sa dagat na yan. But as God holds us, ni-remind si Peter ng Diyos na tumingin ka sa akin. Makinig ka sa akin. Pakinggan mo ang aking boses dahil through my voice, through me, yun yung magkukos sa'yo na malakaran yung tubig. At hindi lang malakaran yung tubig in the midst of a storm. In the midst of waves, kapatid. It can be a lesson to us also that when we listen to God, it gives us boldness, and that boldness will cause us victory. That boldness will cause us testimonies. That boldness will cause us what? Mga bagay na in the end, magbibigay ng kaluguran, magbibigay ng pasasalamat, at magtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. So boldness should come from the one who is holding us. And it should be our God. Boldness saan? In making big decisions.
Hindi ko alam kung ano yung mga pinapanalangin nating mga big decisions. Ano po? Career changes, hindi ko alam. Moving to a new place. This church, time and time again, yung ating paglipat, naririnig naman natin yan. Pero hindi naman to yabang lang ng kung sino. Galing to sa Diyos. Yun yung confidence natin. And in the end, our story continues as church. Why? Because our God, ano sabi sa binasa natin? He is with us. He never fails. And He will never be. So sa buhay natin, let us make that an example na Lord, hindi talaga talo ang pagbigyan ka. Hindi talaga talo ang panampalatayaan ka. At hindi talaga talo, o Diyos, ang pagkatiwalaan ka sa aming mga buhay. Sige, palapakan natin si Lord. Ang pagiging bold, mga kapatid, hindi ito nangyayari dahil maganda ang lahat ng sitwasyon. Boldness, it means you are stepping forward knowing God holds your hand. Sabi ko kanina, hindi ka nang magiging courageous kasi maaraw. O paano ngayon maulan? Magiging courageous ka pa rin ba? O hindi ka magiging courageous kasi available ka. Paano pag hindi ka na available? Paano pag nanakawin na ng mundo yung oras mo? Magiging courageous ka pa rin ba? Hindi ka magiging courageous kasi okay ka. Paano pag hindi ka okay? Katulad na itong mga Israel people. Paano kapag hindi ka okay? Will you still be bold? Will you still be courageous? Boldness does not mean you won't feel nervous. As I preach here, doon yung kaba. Kaba, tsaka ang lamig. Ang lamig na itong aircon ko sa likod. Medyo nanginginig ako. So, hindi yun. Hindi yun yung assurance na magiging bold ako kasi okay yung mga sitwasyon. Kapatid, even in the troubles of life, you can be bold. As long as you know that the one who is holding your hand is our almighty, living, and powerful God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. In sharing the faith, di ba? Minsan parang nandun dapat yung kwento mo kay Jesus. Sa lahat ng pagkakataon, boldness gives you that ability to share Christ. In facing trials, boldness will keep you on trusting Jesus. Even kahit hindi mo pa nakikita yung kasagutan. So sa umagang ito, sabi ko nga kanina, yung una at pangalawa, nandun yung declaration mo that your presence is with me today. Your strength is with me today, Panginoon. Hayaan po natin sa pangatlo namang pagkakataong ito, nandun yung prayer mo, kalakip nun, that Lord, I am not alone. I will be bold because I know you are holding my hand, God. Sige, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Tinatawag ko pong praise and worship. So today, what is the message ng ating pinag-usapan? Step out, move forward, and live na nandun yung tapang, not because matapang ka o kung ano man, dahil naintindihan mo kung sino itong Diyos na umahawak sa buhay mo. Kapatid, when fear rises, nandiyan na naman ang fear, bubulong-bulong na naman sa'yo ang takot na yan, remember His presence. When you feel weak, ando na naman, nag-uudyok na naman yan na parang ramdam mo na parang gusto ko na naman panghinain ng enemy. Lean on His strength. Sumandal ka sa kalakasan ng Diyos. Kung ang buhay, andun ka na parang ang gulo-gulo, walk in His hand of boldness. Huwag ka matakot. Panghawakan mo yung tapang na meron sa Diyos na mahawak sa buhay mo. To some of us here today, maybe nandun tayo on the edge of giving up. Hindi ko alam. Hindi ko na kayo patataasin ng kamay. Maybe to some of us, andun tayo sa ganung kalagayan. The Lord is reminding you today. Hindi ko man alam ang sitwasyon ninyo personally, pero alam yan ng Diyos. At ang Diyos, sinasabi niya sa umagang ito, ano man yan anak, God is holding your hand. God is holding your hand. Hawak-hawak ng Diyos ang buhay mo, ang iyong mga kamay. Kaya huwag kang mapagod, huwag kang mag-alala, huwag mapatid yung pagtitiwala mo sa Diyos. Dahil with God, all things are possible. Sige, palakpakan mo si Lord. You may walk through valley. You may walk, sabi ni David, no?
I may walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yung tapang ni David doon, hindi dahil sa matapang siya. Naintindihan niya na tapang niya dahil kasama niya ang Diyos. At ilagay din po natin to sa buhay natin. We may walk through valleys, through mountains sa buhay natin. Pero huwag ka mag-alala, you are not alone. You will never be alone. So today, take that step of faith. Take that step of faith. Face that challenge. Enter into that new season. Baka ang season na buhay natin ngayon, puno ng takot. Iwaksin na natin yung takot at mag-enter tayo sa season of boldness, sa season of strength, sa season of God's presence in our lives. He is holding your hand. Last verse before we stand. Sabi dito, in this world, sabi ni Jesus, you will have trouble. But take heart, ang sabi ng Diyos. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging matapang dahil gusto lang niya tayong turuang maging matapang. Ang Diyos mismo ang naging testimonya para in the end, meron siyang key at authority na sabihin sa atin na kayo, mga anak ko, take heart. Why? Because He Himself, ang sabi niya, I have overcome the world. If our God who holds us overcame all obstacles, no, even the cross, He overcame. Bakit pa tayo kailangan matakot? Kaya ang sabi ng Diyos, kahit sobrang laki ng trouble sa mundong ito, huwag ka matakot. Take heart. Tumingin ka sa akin. Tignan mo ko sa lahat ng ito. Dahil na naging testimonyo ko sa lahat ng yan, I have overcome it all. Sige, palakpakan natin si Lord. Tayo po tayo. Let's all stand. Hallelujah. Let's close our eyes. And lift up our hands, taas po natin yung ating kamay sa Panginoon. Ikaw ito na sinasabi mo, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, Diyos. Just like, Lord, what you told Prophet Isaiah, God, Lord, strengthen me. Sige, pwede bang sabihin mo sa Lord, strengthen me, Lord God. Let your presence be in my life, Panginoon. We need your presence, God. And yes, Lord, uphold us. Hold us, Panginoon, Lord God. Hawakan mo ang aming mga kamay, Diyos. Oh Lord God, ang daming sitwasyon sa aming paligid right now. Panginoon, ang panalangin ko, Diyos, makita namin, Panginoon, Lord God. Lord, hawakan mo ang kamay ng iyong mga anak, Panginoon, Lord God. At Lord, i-lead mo kami, Diyos. I-lead mo kami sa plano mo. I-lead mo kami, Panginoon, sa purpose mo. I-lead mo kami sa calling, Panginoon, that you have set for all of us here, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kapatid, taas mo natin ating kamay. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. You see these hands, God. Hallelujah. And as we lift our hands, as we say to you and pray to you, God, we need you. Lord, you are the God that answers. That as we call you, Panginoon, nandun ka, Diyos. Kailanman, Lord, hindi ka magpipikit balikat. Hindi mo kaming tatalikuran, Panginoon, Lord God. But Lord, nandun ang iyong mga kamay, hahawakan kami, Panginoon. Sasamahan kami, Panginoon. At dadalhin kami, Diyos. Dadalhin kami, Panginoon, sa mainam na kalagayan, Panginoon. Come on, let's worship the Lord today. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Come on. Let's lift our hands up high. Hallelujah. Hallelujah, God. Yes, God. I want to sing. Hallelujah. Alone, I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength, God. Children, I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I
Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. Thank you, God. Hallelujah. Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Lord, I pray, hindi ito mawaglit at God, maging kwento ito ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat o Diyos. Salamat, Panginoon. You hold our hands, God. Thank you, God. Panginoon, sa iyo po ang kapurihan. Pasasalamat, Panginoon. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan na ng Panginoon. Tayo po'y makaupo.